I'm always finding a way to lessen the heat by touching myself. Oo, maharot ako, needy. At sabihin na rin nating manyak na babae. Pero di kailanman napasukan ng kung ano ang petchay ko. I am 22 years old at nandito ako ngayon sa Pampanga. Nagtatrabaho ako as a sales lady sa isang sikat na supermarket here. Nakarating ako dito dahil na rin sa nakulong yung papa ko dahil sa illegal drugs. 6 kaming magkakapatid at pangalawa ako. At ang panganay namin ay isang special child. Aaminin ko na medyo may talino naman ako kahit na papaano. Kaya't maraming nanghihinayang na huminto ako sa pag-aaral. At the age of 13 ay natuto ako na ma-engage sa mga stories sa Wattpad. Hanggang sa namulat ang isip ko sa mga bagay-bagay. Aaminin ko na isa akong needy na babae. Pero laging sarili ko ang karamay ko sa mga ganung bagay. Marami akong manliligaw, marami akong naging boyfriends pero online lang lahat yon. At pag inaakit ako na makipag-meet ay hindi ako pumapayag. Malagi ko kasing iniisip na may magaganap. I wanted to provide for my family. At gusto kong matulungan ang mama ko. But I can help my arousal. I'm really needy. And I'm always finding a way to lessen the heat by touching myself. Siguro karma ko na rin na dumating sa buhay ko si Lance. Taga Pampanga rin siya at nagkakilala kami sa Facebook. At malapit lang siya sa pinagtatrabahuhan ko. Hanggang sa naging kami at sobrang gustong-gusto ko siya. 3 months din kami nag-uusap through chat. Hanggang sa nag-aya siyang lumabas raw kami. Nung una hesitant pa ako pero dahil nga sa gusto ko siya ay mahal pala ay pumayag ako. Eksaktong 7:30 ng gabi ay dumating siya sakay ng motor niya. Initian niya ako at ganoon din naman ako sa kanya. Pandak lang ako na medyo chubby pero yung pagka-chubby ko naman ay bumagay sa mukha ko. Na feeling ko nga kung papayat yung mukha ko ay medyo mababawasan yung appeal ko. Pumunta kami sa pasyalan, kumain at nag-date. At sobrang saya ko nun. Nung pauwi na kami, napapansin ko na panay ang hawak niya sa legs ko. Hanggang sa inaya niya ako sa boarding house niya. Nakaangkas ako nun sa motor niya at bago ako makarating sa boarding house niya ay may madadaanan na munang supermarket. Nasa supermarket na yon ay doon ako nagtatrabaho. At malapit din doon ang boarding house ko. Nagulat ako kasi may kakaiba sa bawat haplos ng kamay niya sa legs ko. May init akong nararamdaman at ako naman ay sobrang marupok na babae. Kaya't nung niyaya niya ako sa boarding house niya, agad akong umuo. Habang nasa daan ako ay panay ang dasal ko na bigyan ako ni Lord ng kalinawan kung tama ba yung ginagawa ko. Hanggang sa pumasok sa isip ko yung mukha ng family ko. At nag-reflect din sa isip ko yung pamilyang gusto ko. Pinatigil ko yung motor sa harap ng supermarket at agad akong bumaba. Sabi niya, akala ko ba pupunta tayo sa boarding house? Sagot ko sa kanya, pagod pala ako at gusto ko nang magpahinga. Ang kaso nagulat ako nang biglang sabihin niya sa akin na isang hakbang mo pat hiwalay na tayo. Sunod-sunod na pumatak yung luha ko. Humarap ako sa kanya sabay sabing, kung yan ang gusto mo. Sabay takbo ko papasok ng boarding house. Grabe yung iyak ko noon na halos lahat ng makasalubong ko noon ay napapahinto. Pati na rin yung supervisor ko. Hindi ko alam kung paano ko patitigilin yung iyak ko. Pati na rin sa work ko, hindi rin ako makapag-concentrate. At mugtong-mugto yung mata ko kakaiyak. Na-realize ko kasi na ang gusto kong lalaki yung ihaharap ako sa altar. Yung gusto kong makasama for a lifetime. And not just for the span of time. Yung handang maging ama at hindi lang lalaking marunong gumawa. Sobrang sakit na na-realize ko kung paano yung family ko kung ako yung nagpariwara. Oo, maharot ako, needy, at sabihin na rin natin na manyak na babae. Ang dami ko nang alam sa mga makamundong bagay. Pero hindi kailanman napasukan ng kung ano ang petchay ko. Hindi ako proud sa pagiging makamundo ko. Na ang gusto ko kasi yung magiging anak ko hindi rin danasin kung ano yung nararanasan kong paghihirap sa ngayon. Nabalitaan ko rin na meron na rin bagong girlfriend yung ex ko ngayon. At minsan ay bumibili pa sila sa pinagtatrabahuhan ko. Aaminin ko na may pain pa rin akong nararamdaman pero pinilit kong ayusin ang sarili ko. Nagpaganda ko at bumili na rin ako ng mga skincare at marami na rin nakakapansin sa pagbabago ko. Na masarap rin palang ginagasasan ng sarili. Ngayon nga ay nagpaplano na rin akong mag-resign. At nag-aayos na rin ako ng papeles at mag-work na rin ako sa ibang bansa. Bala ko rin kasing tulungan ng mga magulang ko at makapagsimulang muli. At kung talagang nakatadhana man na makita ko ang taong para sa akin ay hihintayin ko siya. Sa mga kabataan dyan, alam ko na ang daming mga bagay na magiging dahilan ng pagiging mapusok natin. Pero isipin pa rin natin kung kaya natin tong panindigan at yung magiging outcome. Isipin natin yun palagi at humingi tayo ng gabay sa Diyos. At ulit-ulitin nating isipin kung makakabuti ba yun sa atin. Hindi lahat ng gusto natin ay tama. Maaaring makakapagpasaya sa atin sa panandalian pero yung balik sa atin ay masama na pala. At sa mga nangyayari sa akin ay na-realize ko na hindi naman pala dapat minamadali ang mga bagay-bagay. In my case ay inuna ko at pinili ko ang sarili ko. Maging ang pamilya ko. And I can say na wala akong pinagsisihan. Salamat Mami Len at sana'y mapili mo ako. Letter sender, Kisha Alixta. Hindi nakaka-turn on ng lalaking unang meet up pa lang humihimas na. Mapusok ka man at needy, at least nasa ulirat ka pang magdesisyon ng tama. Tama na hindi dapat nagpapadalos-dalos. And for addition sa mga kabataan ngayon, agapan ng sarili, wag pasukin ng maaga ang sexual relationship. Na dapat bago ka lumablay. Build your future first. Make yourself strong. Be ready in life, emotionally, mentally, and financially. Ang pag-aasawa makakaantay yan. Mag-aral hanggat pinag-aaral pa kayo. At tantanan nyo, yung bata-bata, paano ka ginawa.